Hello guys! Ngayon magluluto tayo ng creepy chicken curry. Panoorin niyo po yung video ng full para malaman niyo kung bakit creepy chicken curry ang tawag ko dito sa niluto namin. Ako nga po pala si Hayes. Nandito ko ngayon ako sa Canada. Tara, tayo magluto. At tikman na natin kung gaano kasarap ang aking creepy chicken curry. Yan, at first, half whole chicken. Kalahati lang yung inano ko dyan. Then, olive oil. Yan. Yan yung olive oil. Then, fish sauce. Pwede din naman yan, squid. Pero, hindi naman siya lasang squid. Fish sauce. Tapos, ginger powder. Then, curry powder. Salt. Yan, salt. Yan, black pepper. Then, yan yung medyo mabobo ng konti siya. Yan yung cocoa milk, 1 can. Then, bay leaves. Then, ginisa mix. Then, chicken cubes. Onion, kalahati lang yung ginamit ko dyan. Then, 3 chili. Garlic. Carrots. Potato. Ano lang yan, isang malaki at isang maliit na potato. Pati yung carrots, hindi naman siya ganun kalaki. Yan siya lahat. Lahat ng mga ingredients na sinama ko sa chicken curry. Creepy chicken curry. Ngayon, hinati ko na ng kalahati yung manok kasi malaki siya masyado. Hati na natin siya in half. Yan, medyo, guys, pasensya na kayo kung paano humawak ng kutsilyo kasi takot talaga ako humawak ng kutsilyo. Kasi last time, nung nasa Taiwan pa ako, galing pala ako ng Taiwan. Nasa Taiwan ako, mahilig din ako magluto. Yan, syempre, lagi kang gumagamit ng kutsilyo. Tumulas yung kinakat ko, which is, yung singkamas lang yun na, basa siya, dumulas siya. Ngayon, nakat yung maliit kong daliri. Nakat yung pinaka fingerprints, yung sa fingerprints. Muntik na nga ako mawalan ng fingerprints yun, tapos tinahi siya siguro. Ilang stitches din yung malaki kasi halos natanggal yung balat ko talaga. Buong fingerprints ko tanggal. Buti na lang may nakakabit siya ng konti pang laman. Kaya yun, natahi pa naman siya. Sorry, pasintabi doon sa mga kumakain yan. Food yung kinakain natin, pero medyo creepy yung pinag-uusapan natin. Well, ganun pala feeling nung yung nakakita ka ng dugo na mahihimatay ka, na ayaw mong mahimatay kasi kailangan mong pumunta ng dorm at para sabihin na may emergency na kailangan dalhin sa ospital para tahiin yun. Kasi ang dami talagang dugo na tumatagas doon sa ko. Siyempre, ngayon pa lang ako na makikita mo yung buto, yung laman. Nakakatakot. Na yun pala yung feeling na pag mahihimatay ka, na parang magbabla ka na, pero nilabanan ko yun. Kasi sabi ko, pag nahimatay ako dito, nagsusolo lang ako sa apartment. Di lalo na akong tumagas, nawalan na ako ng dugo, tumagas yun. Siyempre, di ba? Kailangan kong laksan ng loob ko. Ngayon, nakat ko na siya. Yan, sinumulan ko na yung
bawang. Isang buong 1 head ng ng bawang. Medyo takot din talaga ako sa kutsilyo kaya hindi ako nagluluto na. Gawa nga nagkaroon ako ng phobia dun sa nangyari sa akin sa Taiwan. Then siyempre pagdating mo dito sa Canada, wala namang bilihan ng pentang diyan na may ready ka na kakainin, 'di ba? Kailangan mag-prepare ka pa rin ng food mo dito kasi wala kang mabibilhan. Ay nakakaibahan sa Canada, walang pentang. Kaya matututo ka, kailangan mo talaga magluto para sa sarili mo. Yan, kinagayat ko na siya na nimimiss ko na yung bawang. Kaya, yun, no choice ako. Kailangan ko talaga magluto para may kainin kami, ang mga kasama ko. Kahit takot na takot ako sa kutsilyo, kaya tingin yung hawak ko ng kutsilyo dyan. Nadala na ako, daliri ko lang kagaya na naninigas yung daliri ko talaga. Natakot ako. Dahan-dahan pa ako niyan, medyo pinas-forward ko pa yung yung video ko kasi sobrang bagal ko talagang maggayat. Na ako sa kutsilyo yan. Medyo takot kasi ako dyan. Kaya medyo minadalian ko. Kaya dapat pag nagluluto ako, sa paggagayat pa lang, 1 hour na kinaabot ko. Kaya ayoko magluluto, gawa na ng ganyan yung hawak ng kutsilyo. Pero kung meron maggagayat para sa akin, pwede naman. Yan, medyo mabagal kasi ako magluto. Mabagal ako maggayat. Yan, ginagayat ko na yung carrots. At yung nabalatan pala. Siyempre, pag tayo naggagayat, yung kalat natin, tapon pa rin natin sa basurahan, di ba? Para hindi masyado makalat. Yan, tapos kayatin na natin. Kayat lang. Ang shoutout nga pala dyan sa mga yung mga binibilang ko dyan ng pendang sa Taiwan. Minsan dyan kasi doon ako sa champion ako, under ako ng champion. Meron silang pentangan din sa champion, meron din sa bamboo grills. Shoutout din dyan kay sa Breeze. Shoutout din sa Almarios. Yan. Sa Chuyos. Mga kinakainan namin dyan. Kabalen. Pag-asa. Yan yung mga kinakainan namin dyan. Yung mga Pilipino na nandyan sa Taiwan, alam yung mga, lalo na sa Hsinchu, shoutout dyan sa mga taga Hsinchu, at saka taga PTI. Galing kasi ako ng PTI. Hello sa inyo, yung mga bisor ko dyan. Yung mga dati kong ka-work. Hello. Hello guys. Medyo malamig na dito sa Canada. Nag-yellow na. Umuulan-ulan na siya ng paunti-unti. Yan. Tapos ko na yung carrots. Then, yung patatas naman. Ikakat nyo lang in the dice. Kasi, dapat, pare-pares lang siya ng size para pag naluto, sabay-sabay silang naluto. Parehas lang din ng size yung niya. Yan. Siyempre, tapon na naman natin sa basurahan ang ating balat. Yan. Cut natin in 3 para sila ng sukat. Tapos, ibabad natin siya sa tubig para hindi siya mangangitim. Yun, nalaglag yung aking cellphone. Yan, back to cut ulit. Magbalat ulit tayo ng patatas. Yung isang patatas, ito medyo maliit tong patatas na to. Yung kanina malaki yun. Ito maliit. Yan. I-struggle talaga ako sa paghawak ng kutsilyo.
Gayat-gayat tayo. Ayan na, dito, ito yung ngayon ko lang na distinguish na may creepy din pala dito. Kasi tignan nyo yung pot na nilagay ko dyan. Gagalaw yan. Nandun ako sa kabilang side. Inaasinan ko yung, nilalagyan ko ng ginisa mix yung chicken. Lagyan ko ng, tinitimplahan ko siya. Nilagyan ko siya ng powder ng garlic powder, ng luya, ginger powder, tsaka pepper. Yun no, gumalaw. Kita nyo, guys. Ngayon ko lang siya nakita kasi nung nagdadub na ako, nagba-voice over na ako sa video, ngayon ko lang siya nakita. Actually, hindi ko alam na nangyari yan. Medyo nagtaka nga ako, inulit-ulit ko nga yung video. Sabi ko, ano na bang nangyari doon? Hinila ko ba yun? Sabi ko, kaso sabi ko, nandun ako sa kabila. Alam ko, ayun o, yung paa ko. Nag-aasin ako doon ng chicken sa kabila. Kaya hindi ko alam. Tingin nyo, pansin nyo, hindi ko alam yan. Lumalapit na ako. Yun, nandun ako naglalakad ako Kaya sabi ko, bakit gumilid yung, yan yung pinakikita ko sa inyo, yung inasinan ko doon sa kabila. Ilagyan ko siya ng, ginger powder, ng ginisa mix, at saka ng pepper. Para magkalasa siya. May lasa rin yung chicken. Ma-absorb niya na agad yung lasa. Diba? Iniisip ko, bakit umisod yun? Nakita nyo ba doon sa video? Ano nyo na lang, i-back nyo kung medyo nag-aalangan kayo. Talaga as in, gumalaw talaga siya. Yung aking lutuan. Well, anyways, nandun pa din ako sa kabila. Yan, yung oil na gagamitin ko ay yung olive oil. Nilalagay ko na siya. Tingnan nyo, pansin nyo, wala talaga, hindi ko talaga alam na may nangyari palang ganun. Ngayon ko lang talaga siya napansin. Yan, nilagay ko na yung olive oil. Then, pinapainit lang natin siya sa pot. Medyo naglalakad-lakad pa ako dun. No? Ngayon, syempre, i-prepare natin yung patatas. I-drain nyo muna kasi may tubig-tubig. Magtatalsikan yung mantika. Tinaklaban ko para madaling maluto. Ngayon, binaligtad ko na. Binabaligtad ko yung other side. Tinakpan ko ulit para medyo maprito siya. Maayos. Yan, balik-baligtad rin natin. Medyo nauubo-ubo nga ako kasi syempre malamig na. Nahimig ang panahon. Nag-yellow-yellow na ako ang dito. Ulan-ulan. Okay. Talagang yung balat mo parang tinutusok ng naman karayom. Sakit sa kamay. Pero wala pa yan ha. Hindi pa yan yung talagang nag-yellow ha. Na. Sobrang lamig. Yung tipong pag lumabas ka sa labas, saglit ka lang doon, tulo na yung sipon mo. Ngayon, tapos ka nang pintuhin yung patatas. I-next ko naman, yan, dinidry ko muna siya doon para hindi masyadong ma-oil. After na yung naman, carrots, pinirito ko. Ganun pa din. Prituin pa rin natin yan, takluman natin para maprito yung side. Hintay lang tayo. Yung mga puno dito, naglagas na. Wala ka na makikita mga dahon. Kasi, syempre, malamig na. Yung napanood yung sa Facebook ko, yung mga post ko, nagtanggalan na talaga siya. Yung mga leaves. Inisip ko nga, Noong unang dating ko dito, green pa lang yung leaves niya. Hindi ko nakakala na yung pala yung maple tree.
Nung naano ko lang, nung nag-fall na, kasi nag-iba na yung kulay niya, naging kulay pula, naging dilaw, nalalaglag na siya dun sa terrace namin sa taas, dun sa may ano. Nung tingnan ko, ay ito pala yung dahon na nandun sa ano ng flag ng Canada. Hindi ko hindi ko nakala na yung pala yun. Kaya sabi ko, ay, ganito pala ang puno nun. Ma-amaze ka. Ngayon yan, piniprito ko na rin yung yung tinimplahan ko na chicken. Pero wag masyadong prito ha. Ano lang, slight lang. Yung ano natin, bali-balik na rin yung baka masunog. Hinaan nyo yung konti ang ano. Basta yung maano lang siya. Paprito lang ng konti. Yan. Tignan-tignan natin. Basta mawala lang yung red niya. Siyempre pag hindi pa luto, ay hindi pa siya napiprito, di ba medyo mapula-pula pa. Basta pag nakita niyo yung chicken niyo ay hindi na mapula, wala nang pula, yun pwede na yun. Yan, binabaliktad po natin. Pasensya na kayo, inuubo ko guys. Yan. Medyo okay natin. Pinabaligtad ko. Meron pang nakikitang pulo-pulang konti. Naagapan ko baka kasi maluto masyado maging fried chicken yung aking chicken. Yun balibaligtad ng pero yan balibaligtad para wag siyang paprito ng maayos. Ngayon okay na siya. Ilagay na natin siya sa plato, hangutin. Inuin na natin. Ay, may tira ko isa. After niya, mag-gisa na tayo ng bawang. Minsan kasi, ginagamit ko, ang inuuna ko, sibuyas. Inuuna ko yung bawang. Gusto ko kasi maamoy yung bawang sa pero hinaan nyo lang yung nyo para wag masunog yung bawang. Ayan. Tapos nilagay ko na yung sibuyas. Marami ako maglagay ng bawang at sibuyas kasi mas masarap yung niluluto nyo pag maraming bawang at saka sibuyas. Hindi nyo na kailangan pa maglagay ng mga iba pang mga seasoning. Yan. Halo-halo lang natin. Ano ba tawag dyan? Sangkutsa ba tawag dyan? Tapos nilagyan ko na ng ginger. Tapos yung paminta, konti. Ang bango lang yan. Pag naamoy nyo, ay yung nagsangkut tsaka yung ng chicken. Nalagyan nyo ng mga spices. Mabango siya. Para manot-not yung laman, ay yung lasa dun sa laman. Yan, nagyan ko ng curry powder. Dalawang scoop lang ng kutsara. Kasi pag masyadong madami, may iba na yung iba na yung lasa. Huwag kayong masyadong masobra sa curry powder. Dalawang kutsara lang. So, lagyan ko ng tubig. Tapos nilagay ko na rin yung kaninang patatas at saka carrots. Nilagyan ko ng bay leaves. Halo-halo ng konti. Yan. Tigman din konti. Tigman din. Baka may sobrang alat. Yan. Lagyan ko siya ng fish sauce. Konti lang. Isang kutsara lang nilagay ko. Kasi mamaya lalagyan ko pa rin siya ng chicken cubes. Pag kumulo na to, lagyan ko siya. Kaya ko kutsara lang ng fish. Patis. Hintayin lang natin yan.
Natumba pa yung aking camera. Hindi ko maayos. Hindi ko maayos yung setup ng camera. Tumba. Ngayon nilagay ko ng sili. Hindi ko pinisa yung sili kasi masyadong maanghang. Yung tama lang, para tama lang yung anghang niya. Hindi kaya pa naman. Yan. Tapos pag kumulo na, ilagay na natin yung cocoa milk. Haluin natin para mag pantay cocoa milk. Tikim din. Then tikim ng tikim eh. Kaya ako pag nagluluto ko, nabubusog na ako kakatikim. Hindi mo nga nakaka-relate dyan. Diba ako, nagluluto ka pa lang, busog ka na. Yan, hintayin na lang natin kumulo. Pakuluin natin ang ating ano. Shoutout din pala dyan sa mga tropa ko dyan sa Pinas. Alam niyo na kung sino kayo, hindi ko na kayo isa-isa. Shoutout. Saka yung isa ko kaibigan na nandyan sa Ottawa. Kailangan mo na kung sino ka. At yung mga nakasama ko sa fifth floor, mga friend ko sa fifth floor ng PTI, fifth floor, sixth floor ng PTI. Ngayon, nandito na rin sa Canada. Shoutout sa inyo. Alam niyo na kung sino kayo. Magkikita-kita rin tayo by November 9 or 10. Kikita-kita kami. Sana tuloy yung ating yung kumukulo na siya. Kumukulo na siya ng konti. Yan, halo-halo. Tikim-tikim din. I-try nyo din to baka magustuhan nyo yung ating luto. Medyo mga dyan, mga balak din na mag-Canada. Mahirap din kasi minsan, yan, medyo gusto ko kasi malapot. Yan, kaya isang kutsara lang, tapos lagyan natin idulyot natin yung yung all-purpose flour. Kasi yun lang, nakita ko sa amin na pampalapot. Yan, dinulyot ko siya sa tubig para medyo lumapot siya. Yung mga gusto mag-Canada dyan, mahirap din kasi mag-apply ngayon, basta pag ganito mga winter, slow talaga ang lahat ng mga company. Kasi walang masyado naglalabas, kasi nga may mga yellow na. Kaya ang mga business, slow talaga pag gantong mga season. Mag-apply kayo by mga February yan. February, March, April, May. Pero pag mga kalahati na ng taon, mahirap na rin. Kumbaga, pili na lang ang mga makukuha doon. Yung talagang the best. So far na, tinikman na natin yung ating nilutong curry. Good na good, masarap. And taste good naman siya. Try nyo din. Subscribe po. Bye-bye!